Glory to God. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa at luwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Salamat po sa bawat isa na tayo po'y muli na magkasama at makatanggap ng salita ng ating Panginoon. Pwede ba natin palapakan ang ating Diyos? Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Glory to God. Sa umaga pong ito, ang ating pong mensahe ay patungkol sa salita ng Panginoon at ito po ay may kinalaman pa rin sa katotohanan o yung the truth. No? Yung ating pananatili sa salita ng Panginoon, ang salita ng katotohanan. At ito po ay meron tayong pamagat na the Gospel of Christ, ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ay patungkol sa gospel of our salvation, the good news of our salvation. Sabi nga po natin, gospel. Hindi po gospel kasi sa panahon po natin ngayon, maraming marites at marizol, di ba? Kaya yung gospel ay nagiging gospel. Glory be to God. Bali, magbago man po ang ating panahon at mundo, ang salita ng Diyos mananatiling totoo at kailanman hindi magbabago at mapapasinungalingan. Glory to God. Good news of our salvation. Ang mabuting balita patungkol sa ating kaligtasan. Glory to God. Actually, sa buwang ito ng Abril, sineselebrate din po natin o inaalala po natin ang panahon ng kamatayan ng ating Panginoon. But take note, ang kamatayan ng Panginoon ay inaalala lang. No? Hindi ito sa panahon ng pag-alala ay ang paniniwala muli na namamatay ang ating Panginoon sa panahon ng Biyernes Santo. At pagdating ng Paskong Pagkabuhay ay muli na mabubuhay ang ating Panginoon. Hindi po ganoon. Bagamat mayroong mga uri ng paniniwala na ganoon po ang kanilang pagkaalam. Pero tayo po, nais natin itong balikan at liwanagin mula sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, ang ating pong mensahe ay tumutukoy sa kamatayan ng Panginoon, sa kanyang muling pagkabuhay, at ang pangako niya na muli niya rin bubuhayin ang bawat isa na namatay. Bali, umpisaan po natin ito. By the way, si Pastor Erwin ay nasa GCC Limay at siya po ang ating speaker doon. Today ay first Sunday. Bali, hindi na po natin masyadong hina-highlight yung unang linggo kasi nga dati every first Sunday nagko-communion tayo. Pero sa ngayon, every Sunday, nagko-communion tayo. Amen. Kaya ang bawat linggo ay special sa harapan ng Diyos sapagkat ito'y araw ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. Romans chapter 1 verse 16 and 17, hindi ko ipinaiya ang mabuting o ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano tinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Bawat pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang tinuring ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sa English version po, Romans chapter 1 verse 16 to 17, Paul says, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile.
For in the gospel, righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Praise God. Yan po yung ating schedule, no? The Gospel of Christ, ngayon po yan, Death of Christ, next Sunday. Kailan po ba yung Holy Week? After next Sunday, third week. No, third week, starting third week, Holy Week na. Then, yung Resurrection Sunday natin, the third Sunday. No, kaya ano po yan, means the resurrection of Christ. Then, the resurrection of the believers. Bihira natin talakayin yung resurrection of the believers, di ba? Kadalasan yung resurrection of Christ. Bilang pasimula po natin, sinabi po diyan, the Apostle Paul wrote this letter to churches referring dito po sa aklat ng Romans that met in homes in the city of Rome. Paul had never been to Rome. Kung titingnan po natin, napakalagay yung salita na iyon na sinulat niya lang ito sa mga mananampalataya na nagtitimpo sa mga tahanan sa lugar ng Roma. Pero katotohanan, hindi pa siya napupunta sa Roma. Amen. Balak pa lang niya at in-schedule na siya ay dadaan doon pagka siya nagpunta ng Spain. Pero dahil po sa pangailangan na siya po ay magkaroon ng sulat doon sa isang pangyayari, ay kinailangan niya pong agad na sumulat bagamat hindi pa po siya nakapupunta roon. Kaya nga sabi ron, but he writes that he is planning to go through Rome on his way to Spain. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verses 2 to 27. Sa panahon po ng AD 54 to 58, medyo matagal po yan, 20 years after the death of Christ. Bali, yung Church ng Roma natatagpo yan sa pamagitan po ng mga Hudyo, ng mga Jewish Christian. Sa panahon po noon na sila po ay nakasama ng Panginoon, nakapakinig at na-convert sa Kristyanismo. At nung na-persecute po ang mga churches, na-scatter po sila, ang ilan ay nakarating sa Macedonia, ang ilan ay nakarating sa Roma, at nagpasimula na magtayo ng mga simbahan. At dahil po doon, yung mga churches doon, pinangunahan ng mga Jewish Christian. Until yung mga non-Jewish Christian ay nakasama nila. Ibig sabihin, sa kanilang pangangaral, meron din po mga dumalo na mga hindi Hudyo na naging Kristiyano. Amen. Kaya sa panahon po noon, mag-isang panahon natin ngayon, sa lugar ng Israel, merong matayatawag na Jewish Christian. No, mga hindi na sila Hudyo, kundi sila po ay mga kumilala kay Kristo, pero Hudyo pa rin. Amen. Pero merong mga Kristiyanong hindi Hudyo. Nasaan po yun? Nasa tabi nyo. Amen. Amen. Physically, we are not Israelites. Physically, we are not Jew. No, but we are all Christian. Kaya naman, sa panahon po noon, nung nagkaroon po ng kaguluhan, yung emperor, nagkaroon po ng kaguluhan, writings, at yun po ay isinisi sa mga Kristiyano, especially yung mga nagpasimula ng Kristyanismo sa lugar ngayon, yung mga Hudyo. Sa pangunan po ng Emperor Claudius, pinaalis, o pinersecute at pinalis yung mga Christian Jews sa lugar na yun. Kaya ang mga natira ay mga non-Jew pero Christian. Sila po ay nagpatuloy ng gawain sa lugar na yun at ipilumago. Paglipas ang panahon, namatay si Claudius at sila'y nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa Roma. At dahil po doon, binalikan nila yung mga churches. Kaya lang, ang mga nangunguna na ay hindi na mga puro Hudyo, kundi mga Roman Christian. No, kaya nga, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Bali, sa pagkakataon po noon, nagkaroon ng problema sapagkat sa kanilang pakikinig at pagtuturo, nakita nila na yung pagtuturo ay mayroong punang. Para bang medyo conflict sa mga paniniwala ng Hudyo. At dahil doon nagkaroon ng pagtatalo at gusto nila na ang mga Hudyong, yung mga Kristiyano na Roman Christian pero hindi Jewish, ay kinakailangan nila sumunod sa kautusan upang sila ay maligtas.
No, kaya hindi tinatanggap ng mga Jewish Christian yung mga non-Jewish Christian. At dahil po doon, kinailangan sumulat at ipaliwanag ni Pablo yung kaligtasan at ititinawag niyang ebanghelyo o mabuting balita. No, maingat niya ipinaliwanag ito na meron pong tinatawag na karunungan o katalinuhan, pag-iingat, na may pag-ibig upang yung mga Hudyo na nandoon at maging yung mga non-Jewish doon bilang mga Kristiyano ay kinakailangan magkaisa, magtanggapan sa isa't isa, magmahalan, magpatawaran, at upang sa ganon yung gawain ng Diyos manatili at yung plano ng pagmimisyon ni Pablo ay makatulong yung mga Kristiyano sa Roma sa pagpapalaganap sa lugar ng Europa. Kaya naman masabi natin na yun po yung layunin o yun po yung background bakit naisulat ni Pablo ang aklat ng Romans. Kaya naman kung babalikan po natin sa talata sa Romans chapter 1 verse 16 and 17 na nagsasabi na ito yung pinakasusi, pinakapuso ng aklat ng Roma, na pagka naunawa mo ito, maunawaan mo na yung kabuuan ng aklat ng Roma. Amen. Amen. Kaya naman, balikan lang po natin, for in the gospel, righteousness from God is revealed, not through the law, but through the gospel. A righteousness that is by faith, faith alone, or sola fide, from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Glory to God. Tayo manalangin. Panginoon, muli kami lumalapit sa iyo at tinataas po namin sa iyo ang aming pagkinig at pagtanggap ng salita. Patuloy niyo kaming samahan at ikaw po ang manguna sa amin. Pagkariyan mo kami sa aming kalagitnaan, maging sa aming buhay. Patahimikin mo ang aming pong kalooban, ang aming isipan sa anumang uri ng mga kaguluhan. Lalo na ang mga suliranin na aming pong mga nadaraanan. Bigyan niyo kami ng kapayapaan, pagarihan mo kami, maging ng iyong pag-ibig, ng katwiran, ng kayong kagalakan. At ikaw rin po ang mag-agis ng anumang hadlang sa aming pong pagtanggap ng iyong salita. Patawarin niyo kami sa lahat po ng aming makalikuan, sa anumang nagawa naming kamalian, kasalanan, at ikaw po, Diyos, ang siyang magtuwid sa aming buhay. Sugod niyo po, Banal na Espiritu, sa aming pong kalagitnaan, na siyang magbigay kalakasan at kapangyarihan upang kami patuloy na makaranas ng iyong tulong at maging ng iyong kaaliwan sa aming buhay. Tiyatas po namin sa iyo ang aming panahon, na ikaw po ang magbigay sa amin ng pag-iingat. Ilayo mo kami sa anumang epekto ng mainit na panahon, lalo na sa panahon ito ng summer. Tulungan niyo kami na maging ligtas at maging maayos. Salamat sapagkat bumaba na yung threat ng COVID sa aming lugar at patuloy niyo po na ito po ay pababain pagka kami ay maging level 0 o maging normal yung aming kalagayan. Tuloy na kami yung samahan, maging aming bayan sa panahon ito ng halalan o ng campaign na maging panatag, maging maayos ang aming buhay. Salamat po, itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Yung ating main points. Sabi natin, the important things that Paul wrote to the Roman believers regarding the good news. Ano po ito, yung mahalagang bagay na kanyang pinunto sa mga taga-Roma sa gitna na kanilang misunderstanding, sa kabila ng kanilang yung wrong faith. Kasi ang sinasabi ng mga Hudyo, ito paraan, pero sinasabi ni Pablo, ito ang tamang paraan. Amen. Kaya naman niliwanagin po natin through the gospel of the Lord Jesus Christ. Una, sabi sa verse 16, the gospel is something you should not be ashamed of.
ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi natin dapat ikahiya. Sabi ng Panginoon, nung siya'y nandito sa lupa, ang sino man ikahiya, no, ang anak dito sa lupa, sa harapan ng mga saksi, ikakahiya na kanya pagdating sa langit, sa harapan ng kanyang Ama. Amen. Kaya naman, wag po natin ikahiya yung ating pananampalataya. Yung iba nahiya na sila'y magpakilala na born again o sila ay isang Kristiyano, na sila'y dumadalo sa mga prayer gathering, sa mga Bible study, o kaya naman dumadalo pag-araw ng linggo. Kaya minsan, pagka-araw ng linggo at merong invitation sa kanya, eh sinasabi niya may pupuntahan ako, pero hindi niya sinasabi na ako'y sasamba sa araw na iyon. Amen. Amen. Huwag natin kaya yung ating panambahan, yung ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa Panginoon. Ipakilala mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo, alagad ng Panginoon, at ikaw ay sumasamba sa Kanya. At ang araw ng linggo, mahalaga para sa iyo. Amen. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Minsan, naiya po tayong ipakilala ang ating sarili bilang Kristiyano. Pero madalas, hindi rin natin pinapakilala si Kristo sa iba. Iba yung pinapakilala mo na ikaw ay Kristiyano. At iba naman yung sinasabi mo kung sino si Kristo. Kaya we should be a witness. Kaya nga sabi po ng Panginoon o ng Book of Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive power after the Holy Spirit will come upon you, and you shall be my witnesses. Diba? Saan? Sa Jerusalem, sa Samaria, sa Judea at maging uttermost part of the earth. Tayo gagawin niyang saksi. Hindi po yung GMA 7 na saksi. Kundi saksi ng ating Panginoon Jesus na mga kumikilala o tumanggap sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya naman sinabi ni Pablo sa verse 16, ito po yung sinasabi niyang mahalaga. Actually, bago niya binanggit ito, meron siyang 3 items. Ito yung pangatlo. Pero yung una, sabi niya, I am a debtor of Christ to the Greek and to the Jews and to the Greeks. Ako'y may pagkakautang kay Kristo. Ano kanyang pagkakautang? Ang kanyang pagkakautang ay ang ipangharal ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga Hudyo at sa mga Grego. Pagkakautang yun sapagkat siya ay naging persecutor ng church ng ating Panginoon Jesus sa pasimula. Pero nung siya nakilala sa Panginoon at ang Panginoon na-encounter niya, siya po ay nakakilala at nabago kanyang buhay at tinatasan siya maging mga ngaral sa mga hintil. At dahil po rito, itinuring niya yung kanyang pagkakasalang nagawa ay kinakailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Pangalawa, sinasabi niya that he is not only a debtor with Christ, kundi he is ready, eager to share the good news. Siya laging nakahanda, parang Boy Scout, di ba? Laging handa na ipahayag o ibahagi ang mabuting balita sa sino man. At pangatlo, ang bagay nito, at hindi ko ikinakaya, for I am not ashamed. No, hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo ni Kristo. Mga magulang kapatid, sabi nga, hindi natin dapat ikaya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ay ang mabuting balita. Sa panahon po natin ngayon, yung mga tao na nag-aasik, nagpapahayag sa mga masjid, sa tetag natin na social media, at maging sa lansangan, ipinapahayag nila yung kanilang mga kandidato. Pinapahayag nila yung kanilang paniniwala, yung kanilang mga gusto, pero hindi sila kailanman nahihiya. Di ba? Iba pa nga naka-selfie. Pinapakita nila pag yung kanilang larawan na kanilang itsura at yung mga ginagawa nila. Yun po'y lantaran. Pero nakalungkot, ang mga Kristiyano merong mabuting balita, may Ebanghelyo ni Kristo, pero kayatang bihira ang nagse-selfie with Christ. Amen. Amen. At ang malungkot, sa palungkot natin ngayon ng eleksyon, kapwa Kristiyano nagbabanatan. Amen. Pinag-uugnay tayo ng Ebanghelyo ni Kristo,
Pinag-uugnay tayo ng salita ng Diyos ng ating Panginoon Jesus. Namatay siya para sa atin, pero yung kandidato, handa ka mamatay para sa Kanya. Ang ayatang merong dapat isulat si Pablo sa atin. Amen. Kaya naman, bilang paalala, huwag naman natin kalimutan ang Ebanghelyo ni Kristo. Sabi nga po ni Pastor Tito, mabanggit ko kanyang pangalan. Sabi niya, tayo'y nagpapakatapang, nagpapakamatay. Ipakilala ang ating mga kandidato, pero naipakilala mo na ba ang Kristo sa iyong buhay? Amen. Minsan nga po, nagbabalatan sa FB, nakakalungkot. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 9, blessed are those who are peacemakers. Mapalad ang mga ang mga naghahatid ng kapayapaan. Di ba? Peacemakers, not troublemakers. Yung mga Kristiyano sa Roma, yung mga Hudyo, nung naging source sila ng trouble, anong ginawa sa kanila? Nagkaroon ng problema at sila po ay kinakailangan bumalik sa kanilang lugar dahil yung emperor ng Roma ay pinalis sila. Hindi po dapat na mangyari sa ating buhay na tayo po'y mawalay sa isa't isa dahil lang po sa tinatawag natin na mga ganong uri na mga pangyayari. Amen. Kung meron mang pagkakataon na tayo po ay maghahayag, dapat ipahayag po natin ang pag-ibig ng Panginoon. At tayo po'y maging daan ng kapayapaan. Ano sabi po muli sa Matthew chapter 5 verse 9? Blessed are those who are peacemakers, not troublemakers, for they shall be called what? The sons and the daughters or children of God. Anong tawag po doon sa tagapatid ng kapayapaan? Mga anak ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang tawag po roon, mga maka-pink, maka-dilaw, kulay pa, maka-berde, maka-asul, hindi. Ang tanging kulay na dapat po natin yung gayway ay ang kulay ng hindi yung kulay dugo ng Panginoon na kasi merong party pa rin yun. Mas maganda yung kulay puti yata, yung kalinisan at katwiran ng ating Panginoon. We must raise up the banner of Christ. Lalo na sa panahon ito. Bagamat alam po natin ang ating mga kandidato at ang pagboto at pagkapangalanan ng kandidato, karapatan ng bawat isa. Ito'y kalayaan po natin, pero hindi natin ginagamit minsan ang ating kalayaan for the sake of Christ and His kingdom. Amen. Unless kinakailangan gawin ang bagay niya. Kaya nga po, kami mga pastor sa aming pag-usap, nahihirapan po kami kasi kami po mismo mga pastor, iba-iba yung aming dala. Iba-iba yung aming kinikilala kung sino dapat mamuna sa ating bayan. Meron nga po na nagsabi, itong gusto kong maging pangulo, itong gusto kong maging presidente o whatever the position. Pero sa panahon po natin ngayon, divisive ang politics. Divisive ang election. Ano dapat gawin? We must be peacemakers. Amen. Say peace to your neighbor. Huwag na natin gayahin yung Russia sa Ukraine. Amen. Hayaan na natin po yan, pagkatiwala natin sa Diyos. At ang hirap po natin kanigawin doon, ipanalangin. Ganun din sa ating bayan. Napakalaga magiging pangulo at mga leaders na hayaan po natin this coming election. No, it is your freedom. It is a sacred exercise. At yun po ang ating magiging future. But, sabi nga, huwag tayong magkamali. Kasi magyang bayan ng Panginoon, nagkamali sila nung pinili nila yung una nilang naging hari. At ang kanilang naging pananaw ay yung panlabas na katauhan, hindi yung kaparaanan ng Diyos. Kaya kung gusto po natin, bigyan tayo ng Panginoon na magiging Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, o sino man po na iluluklok this coming election, ang tanging paraan na dapat po natin i-promote
Ano raw? Una, peace. Pangalawa, prayer. Kasi tanging ang Diyos lang ang pwede magbigay po sa amin noon. Maliban kumilos ang Diyos, this nation will be what? Will fail. Lalo sa panahon natin ngayon, ang susunod na 6 na taon o 3 taon sa ating buhay, sa ating kinabukasan ay napakalaga. Kung pwede nga lang ang ating Panginoon Jesus ang gawin natin presidente, gawin natin. Di ba? Para lang tumino yung ating bayan. Laganap ang korupsyon. Alam niyo po ba ang gera sa Europe? Ang pinagbalenta rin niyan, korupsyon. At ginagamit ngayon yung langis para kontrolin ang mundo. Yan ay nasulat sa Ezekiel chapter 38. The claw or the jaw. Yung hook na nandoon sa pinakabibig ng bear at yun ay ang crush. Ginagamit niya ang kanyang lakas at ang kanyang yaman para pasunurin ang iba-ibang bagay. At ngayon, ang pinakalundo ngayon, kinokontrol yung ekonomiya ng mundo. Amen. It is written. Basahin niyo po ang Ezekiel chapter 38. There is a control of economy. Kaya naman, kinakailangan po natin ipag-pray. Bigyan tayo ng Lord na isang pangulo o leader sa ating bansa na gagamitin niya sa ating panahon. Sino man siya, as long as siya kalooban o nilalayon ng Diyos sa ating bahay. Tuloy lang po natin, for I am not ashamed of the gospel simply because gospel means good news. The word gospel comes from from an old English word, God, meaning good, and spell meaning news or story. Kaya pagka sabi natin good news or good stories. Gospel in Greek word is evangelion, which literally means good news. Para na magkaroon tayo ng konting trivia o idea. At sinasabi, in Christianity, the term good news refers to the story of Jesus Christ. Birth, death, burial, and resurrection. Sa iba, hindi na sinasabing birth. Kasi ang mahalaga yung death. It is not your birth but your death. Kaya, ang good news, paano namatay si Jesus? Bakit matay si Jesus? Bakit siya nilibing at bakit siya muling nabuhay? And that is good news. It is not like any religion or philosophy in the world. Many religions teach people what? To be good. Alam niyo po, ang mga filosofiya at mga pananampalataya sa buong mundo, ang tinuturo po niya ay patungkol kung paano ka maging mabuti. Kaya meron silang mga proseso, meron silang mga steps on how to be good, no, on how to overcome evil. But the good news, ito yung nakafocus kanino? In a person. Kasi yung good, walang iba kundi si Jesus. Kaya hanapin mo yung goodness of life. Hanapin mo yung righteousness. Hanapin mo ito sa Ebanghelyo kay Kristo. At pagka tinasumpungan o dumating sa iyo Ebanghelyo ni Kristo, mapapaayos ang iyong buhay. Kaya unique ang Ebanghelyo ni Kristo. It focuses through a single person, and that person is Jesus. Kaya nga po sa pag-aaral, meron tinatawag na Christology o yung pag-aaral patungkol kay Kristo. Sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, ang sentro ng pag-uusap ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggalin mo si Kristo, walang matitira sa Bible. Amen. Kasi ang tinuturo lang ng Bible, si Christ. Ang Old Testament is just the image or the shadow of the New Testament. At the real image is the New Testament sapagkat pinapakilala kung sino si Kristo. Bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang hari at muling babalik ng Panginoon at hari ng lahat. At ito ay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya naman, napakaina. Sabi nga, we should never be ashamed of the good news because it's good news.
Huwag tayong mahiya sa mabuting balita, sa Ebanghelyo, sapagkat ito'y mabuti. Ito'y maganda. Ano'y kayam at katatakot mo sa Ebanghelyo ni Kristo? Amen. Wala. Mas matakot tayo at mahiya pagka ang ipinapayag po natin o itinataas natin ay yung tinatawag natin false gospel or the false news. At sa panahon po natin ngayon, mukhang nililikha yan. Intentionally. Talagang minamanipulate po yan. Amen. Sa social media, hindi lang sa Pilipinas, around the world, maraming troll, maraming false. Bakit kaya? Nagpo-promote sila na isang idea upang yung idea na yun, paniwalaan ng tao. And that is deception. Sa Bible, in John chapter 8, ang pinagmulan ng anumang uri ng kamalian at kasinungalingan, isa lang, si Satanas. Amen. Kaya kung tatanungin ninyo, ang ating panahon, ng punong-puno na tinatawag natin mali at masamang balita, pinaghaharian tayo ng espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng kamalian, espiritu ng pandaraya, at ito ay mula sa kaaway ng Diyos, walang iba kundi si Satanas, the father of all lies. Amen. Kaya, beware. Mag-ingat po tayo. Hindi lahat po na nasa balita ay totoo. Bagkus, mas marami ang hindi totoo. Amen. Doon sa Ukraine, napatay na raw yung yung shock shooter. Paglipas ng ilang araw, nagpakita. Isang araw, yung babae na civilian na naging volunteer, napatay. Pero, hindi rin naman. Why? Bakit kaya? Bakit kaya? Kinakailangan balita pa yung ganong bagay. Glory to God. What is good news? The good news that God sent His Son to complete the promises He had made long ago to Abraham. Ito po mabuting balita. Yung pangako ng Panginoon o ng Diyos na sa katauhan patungkol sa pagliligtas at maging sa pagpapala sa pamagitan ni Abraham ay, sabi nga, ginanap ng Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob sa atin ni Kristo. But those promises were not just for the Jewish only or Jewish people. They were for all people who put their faith in God as Abraham did. Kaya natutuwa po tayo, ito yung tinatawag natin mabuting balita o magandang balita, sapagkat ang kaligtasan nauna sa mga Hudyo at pangalawa sa mga Grego o maging sa mga hindi Hudyo o mga Hintil. Amen. At tayo po'y kabilang doon. Ibig sabihin yung blessing na pinangako ng Panginoon kay Abraham ay itinutuloy niya sa kanyang bayan at itinutuloy niya, in-extend niya sa hindi niya bayan o yung mga Hintil. Kaya tayo po ay kasama sa plano ng Diyos at tayo po ay kasama sa pagliligtas ng Panginoon at ang Panginoon ay nagbigay ng pangako at tinupad niyang pangako sa pamagitan ng pagpapayag ng Ebanghelyo na dumating na kanyang sugo at iti walang iba kundi ang ating mismong Panginoong Jesucristo. Ang ating, sabi nga, sent o yung sugo, hindi Pilipino, di ba? Kundi, ano raw? Ang anak ng Diyos, ang nag-isang anak ng Diyos, sinilang siya sa Israel, at siya'y nabuhay, siya'y nagministeryo, siya'y namatay sa krus at muli na nabuhay. The good news tells how God has made a way for all people to be accepted as right through faith in Christ. Ang mabuting balita ay ang Diyos ay nagbigay sa atin ng daan at si Jesus ang daan upang ang lahat ng tao ay tanggapin niya na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya nila kay Kristo. And in this way, God brings people from every nation together in unity with Jesus. Na lahat po ng mga tao sa bawat bansa ay makalap at mapag-isa niya kay Kristo. At tayo po ay, and God gives His new people power through His Spirit to lead the kind of life He desires. At tayo po ibigyan niya
ng kanyang espiritu upang tayo po'y makapamuhay ng uri ng buhay na nais ng Diyos. Meron po dito isang story patungkol po sa isang bilangguan. In case, sabi nga, halimbawa, ikaw ay nakakulong dahil sa isang pagkakasala o krimen. At ang iyong mga kamay pa ay nakatanikala o nakagapos. Tapos, biglaan nagkaroon ng sunog sa kulungan. Di ba? Imagine, kulungan, mayroong preso, tapos nakagapos, paa at kamay, at nagkaroon ng sunog. Anong mangyayari? Masusunog siya, mamatay siya. Pero, sabi nga sa kwento, moved with compassion, isa sa mga bantay kulungan, binuksan niya ang pintuan ng iyong selda at bigla lang umalis. Para bang pagmamadali, dahil nasusunog, gusto kanya ng tulungan, binuksan niya ang pintuan. Dahil ang di kanya tinulungang kalagan. Umalis na siya. Bahala ka na kung paano ka makakanap. Ang tanong doon, He has saved your life. Naligtas niya ba ang iyong buhay? Siyempre hindi. Nagbukas lang siya ng pinto, pero hindi kanya tinalag o pinalaya para ikaw ay makalabas at makatakas. Ano implication nito? Obviously, sabi nga, obviously not, dahil sa nakatanikala ikaw. You will still burn in the fire sa dahilan na hindi ka pa rin makalalabas. Yan po yung larawan ng ating pong buhay pagka po tayo ay nagkakasala. Sinasabi po ng Romans chapter 3 verse 23 na ang lahat ng tao ay nagkasala and are in bondage, chained by sin, and totally unable to make any spiritual move on their own. Kaya bagamat ang Panginoon ay naglaan ng daan para sa atin, pero kung tayo pa rin nasa kasalanan, hindi pa rin tayo lalaya at hindi pa rin tayo makaliligtas. Amen. Maliban na lamang kalagin ng Panginoon na tayo po'y palayain at ilabas doon sa kulungan, doon tayo makararanas ng kaligtasan. Kaya naman sinasabi, kaya naman ang ating Panginoon Jesus, upang maligtas tayo, kailangan may dapat pa siyang gawin at higit pa sa pagbubukas ng pinto sa kalangitan para sa atin. Kailangan niyang lagutin o alisin ang talikala ng kasalanan at ilabas tayo ng pintuan ng kulungan upang hindi tayo maparusahan, and no one but Jesus can break the chains of sin. He does it whenever a person truly repents and accepts Him and Him alone as Savior. Magagawa ng Panginoon po tayo magsisisi sa ating kasalanan, at kung tayo itatanggap sa Kanya o mananalig sa Kanya lamang. Amen. Kung babalikan po natin yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 32, malalaman ninyo o makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Then, ano po yung kasunod? Laktawan natin verse 33. Sabi sa verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. He who sin is a slave or bondage of sin. Tanong, sino sa inyo ang walang kasalanan? Sino sa atin ang hindi nakatanikala sa pamagitan ng kasalanan? Sabi kanina sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Sa Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned. It is written. Nasusulat ang lahat ay nagkasala. At wala nakaabot sa panuntunan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kayang gumawa ng kaligtasan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tayo ay nakatanikala. Bagamat bukas ang pintuan patungo sa langit. Bagamat ang Diyos ay nagbigay ng daan para sa ating kaliligtas. Pero still, if we are in sin, still we are in bondage of sin.
At sabi kanina, sino ang gumagawa ng kasalanan ay alipin pa rin ng kasalanan. Amen. Kailangan meron pang gawin ng Panginoon. Ano dapat gawin ng Panginoon? Hindi lang siya dapat magbigay ng daan para sa atin, kundi kinakailangan kalagin niya yung ating kasalanan sa ating buhay. Amen. Naalala ko po isang kwento na pinost ko isang araw patungkol doon sa barbero. Napanood niyo po yan. Amen. Sino nakapanood? Kung hindi, kwento ko po sa inyo. Tinanong po na isang kliyente o yung nagpapagupit. Sa iba, bata yun. Sa iba, pastor yun. Kasi yung tanong mabigat. Sabi na nagpapagupit, naniniwala ka ba na meron Diyos? Sabi roon sa nagugupit na barbero. Sabi ng barbero, hindi ako naniniwala na meron Diyos. Kasi kung meron Diyos, bakit maraming kasamaan sa labas? Bakit maraming problema? Bakit pinapabayaan na maraming magkasakit at mamatay? Bakit nagkakagulo? Bakit may mga digmaan? Sabi talaga siya, sabi niya kung meron Diyos, dapat merong kapayapaan. Dapat merong kaayusan. Dapat merong maayos, no, sa kapaligiran. Dahil sagot ng bata, no, sabi ko ng sagot ng nagpapagupit, ako rin, hindi ako naniniwala. Sabi ng barbero, saan? Sa Diyos? Hindi. Hindi ako naniniwala sa barbero. Kasi kung totoo may barbero, bakit pa rin sa labas maraming mahaba buhok? Amen. Bakit pa rin maraming hindi nagpapagupit? Kung merong barbero, para ba nirelate niya kung meron Diyos, ganun din. Ako walang Diyos, wala rin barbero. Anong connection po noon? Sabi ng barbero, kasi hindi sila nagpapagupit. Hindi sila lumalapit, hindi sila pumapasok para pagupit. Ganun din, no, sa iba. Pero hindi nangulugan na walang Diyos. Meron Diyos, hindi sila lumalapit sa Diyos. At kailangan palaging magpapagupit. Di ba? Kailangan laging lalapit sa Diyos upang maging maayos yung kanyang buhok. Ano po yung aral dito? Sabi nga, maliban ng tao lumapit sa Diyos at kilalanin, magsisi ng kanyang kasalanan, hindi siya makakalag sa kanyang kasalanan. Kaya naman sinasabi po sa verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kinakailangan natin pagsisiyan ng kasalanan. Kinakailangan po natin talikuran ng kasalanan. Kinakailangan po natin sampalatayanan si Jesus. Sabi nga, repentance is turning away from your sin. And faith or believing is turning unto God for righteousness. Amen. Ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, subalit ang pananampalataya ay paglapit sa Diyos sa daan ng katwiran. Kaya maliban tayo po'y magsisi at sabi nun ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tayo pa rin magiging alipin ng kasalanan bagamat bukas ang daan ng pintuan sa ating kaligtasan. Sinasabi po natin sa Ephesians chapter 1 verse 13, merong ginawang Panginoon. Ano kanyang ginawa? Para tayo po'y makalap sa ating kasalanan. In Ephesians chapter 1 verse 13, sa pamamagitan ni Kristo kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan o ng Ebanghelyo, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At sumampalataya sa Kanya ay what? Pinagkalooban ng ipinangako Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya naman, hindi lang po ng tao pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. Yes, ang tao mayroong katawan, may kaluluwa at Espiritu, at yung Espiritu na yun is life. The human spirit, together with the soul, in the body. Pero yung God Spirit, the Holy Spirit, wala pa. Kaya naman ang banal na kasulatan, hindi naunawaan. Sapagkat ang banal na kasulatan, spiritual, at hindi kailan maunawaan ng
eternal na isipan ng tao. Kaya sa iba, kamamangan ng Banghelyo ni Kristo at ang kamatayan ni Kristo ay karangalan. For the Jews, di ba, it is shameful. But for the Greeks, it is foolishness. Kasi mga Greeks, sa kanila, reasoning. Pero Jews, kailangan nila ay yung science. Pero pinapakita po roon na kamatayan ni Kristo ay tinuturing nila ito'y kahiyan, sapagkat kahiyan yung mamatay sa krus. Kaya nung si Jesus ay pinako ng mga Roman soldiers sa cross, itinagdulot na kahiyan sa kanya, kahiyan sa marami na sumusunod sa kanya, sapagkat curse is the one who is hung on the cross. Kaya hindi mo matanggap na mahudyo ang mabuting balita na ito patungkol kay Kristo, sapagkat sa kanila, kahihiyan ang kamatayan na sinapit ni Kristo. Pero di nila alam na ang kamatayan ni Jesus ang siyang tanging paraan upang ang kasalanan malagot at tayo mapalaya sa sumpa at kapangyarihan ng kasalanan. Amen. Dahil kung meron pang ibang kaparaanan upang malagot ang kasalanan sa buhay ng tao, hindi na sana kinakailangan mamatay pa si Jesus sa krus. Hindi na ibibigay ng Diyos ang mga kanyang anak para pahirapan at patayin sa krus. Kung meron pang ibang paraan, kaya nga sabi ni Jesus, I am the way. Wala nang ibang paraan, kundi maliban sa Kanya. At sa ganung kaparaanan sinasabi, ipinangako pa ng Panginoon na yung banal na Espiritu ibigay sa atin upang tayo bigyan ng lakas o kakayanan upang mabuhay at tayo makalag sa tinatawag po nating kasalanan. Kaya nga po, sabi ng Romans chapter 8, verse 1, there's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, nagsisinig kasalanan, tinanggap mo siya, wala nang kaparusahan at wala nang condemnation or judgment sa buhay mo. Wala nang tinatagating wrong feelings o yung guilt sa buhay mo. Bagkus ikaw ay tinubos na, pinatawad na, at pinawalang sala ni Kristo. Kaya alam, may karugtong. To those who walk in the Spirit. Sa mga tao na nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga binigay sa atin ang banal na Espiritu upang tayo po'y mabuhay at tanahanan ng Santo Espiritu, sapagkat ito ang tutulong sa atin upang makalag ang gawa ng kapwa. Kaya naman sino mang pinalaya ni Jesus ay isa ng malaya. Amen. Kaya bakit minsan ipapatuloy tayo sa kasalanan, tanong, natanggap mo ba ang banal na Espiritu? Kung hindi mo natanggap ang banal na Espiritu, meaning to say, napakinggan mo lang Ebanghelyo, pero hindi mo natanggap si Kristo. Kasi kung tinanggap mo talaga si Kristo, nagsisi ka ng kasalanan, sumampalataya ka sa Kanya, lalakad ka sa katotohanan, lalakad ka sa katwiran, at ang banal na Espiritu as a deposit of God sa atin, ibibigay niya sa iyo to overcome sin and to break sin sa ating buhay. Amen. Kaya sabi nga, hindi sapat nagbukas ang pinto. Kinakailangan ikalagin yung kasalanan sa atin. Do you know, brothers and sisters, ang mundo natin ay isang napakalaking puluhan. Naniniwala kayo? That this world is, ano sa English ng puluhan? James. Reason. Bakit? Naniniwala kayo, di lahat na nakakulong ay sila na may kasalanan? Hindi. Kundi marami labas sa kulungan, nagkakasala pero hindi nakukulong. Kaya ang mundo natin ay isang lugar na napakalaking kulungan. Kasi ang mga tao sa mundo, sabi na Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned. At ang kasalanan may kabayaran. Kaya lang, iba hindi pa nababayaran ang kanyang kasalanan. Ang pinapakita po natin, we are in this world full, a world of sin. Isang malaking bilangguan ng kulungan na kung saan ang tao ay nasa ilalim at bilanggo ng kasalanan. Bagamat tayo malaya, pero hindi yung lugar na tayo totally free. Malaya ka physically, pero minsan ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong buhay
nakatalikala sa iba-ibang bagay. Nakalungkot po na mapanood sa isang TV ang isang balita na isang police lieutenant ay hinuli sa dahilan po nalulong sa sabong. Hindi may paliwanag ang 500,000 piso na intelligence fund kung saan napunta, hindi ma-liquidate. Kaya siya, inibisigahan, kaya siya hinuli. At hindi niya nababayaran yung kanyang taya doon sa buwan. At siya po'y aligaga, talagang tudilo, hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang tumaya na tumaya para lang makapanalo at mabayaran ang kanyang pagkatautan. Kaya lang dumating ang time na hinuli na siya na kanyang makasamahan. Kasi mag-iisa sa makasamahan niya, hiniraman niya ng kotse. At ang kotse, binenta niya sa 175,000. At hindi niya binibigay ang kotse kasi naisangla niya na. At sinasabi, hindi ko bibigay ang kotse. Kasi nga, nakasalan. Yun po ay nagagawa ng kasalanan. At sa ating panahon, ito po yung paggrabe ng paggrabe. Na maraming mga sabongero na halos 50 ang nawawala. At pinag-aaralan pa ng ating Pangulo kung ang ating pong sabong ang talagang pinagmumulan ng ganitong uri ng kasamaan. At kung gano'n niya, ipagbabawal niya ang sabong. Brothers and sisters, to see is to believe. Marami ng buhay ang winasa. Marami ng tahanan ang sira. Di ba? Mas lalo na nung in-offer ng sabong sa pamagitan ng computer o ng cellphone, online. May kilala ako, madaling araw bumabangon para lang tumaya. Talagang addiction. At talagang in-bonding sa mga batawa. At masasabi natin, this is a kind of sin. Ito isang uri ng kasalanan. Hindi lang ito matuturing na bisyo. Sa ibang katwiran nila, bisyo lang po ito. Yes, bisyo. Kaya lang isang uri ng bisyo na nakatalikalaka at ang ugat niya yung greed of money. Yung pagnanasa mo sa pera at yan ay covetousness, sin of covetousness. Nang meron ka na hinahanap mo pa yung sa iba para mapasa iyo. At kailanman di mangyayari yun sapagkat yun ay mali at masama. Amen. Para ikaw ay makalagyan, brothers and sisters, sa time natin ngayon, isa lang ang sagot. Hindi lang rehabilitation tulad ng drugs. Kailangan mo rin ay repentance and acceptance of Christ. Mayroong pintuan para sa iyong kaligtasan. Pero para ikaw ay makapasok doon, kinakailangan mo pagsisihan na namang uri ng kasalanan at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman masabi po natin, in this world, maraming nakatalikala at ang mundo natin ay may tuturing na isang malaking bilangguan na dapat lumaya. Amen. Hindi nyo ba napapansin ang ating panahon? Makikita po natin mamaya. The gospel became the foundation of our faith. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. The foundation, the basis of our faith. Sa verse 2, naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag din yung pinanghahawakan ng salitang pinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya, sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat at tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad na sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at tuling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din na sinasabi sa kasulatan. Sa Old Testament, para kasalanan mapatawad, meron po silang ritual na ginagawa na meron silang papatayin na tupa. At ang tupa nito ay bago patayin, ipapatong ang kamay ng tao na nagkasala. At sa ganong kaparaanan, ang kasalanan niya malilipat doon sa tupa na kakatayin. At sa pagkatay niyon, taglay ng tupa ang iyong kasalanan at sa pamagitan ng dugo niya, ikaw ay natakpan o natubos sa iyong pagkakasala at ikaw ay napapatawad.
Pwede gawin ito individually at ginagawa rin ito ng Israel as a nation. Kaya taong-taon ginagawa nila ito. Pero ito po isang uri ng practice na simbolo ng pagdating ng tupa at ito'y walang iba kundi si Kristo bilang atoning sacrifice na siyang tutubos at maglilinis sa ating kasalanan. Kaya si Jesus bilang substitute sa atin, siyang naging tupa at ang kasalanan natin nalipat sa Kanya. At sa Kanyang kamatayan, tayo tinubos sa ating mga nagawang kasalanan. But, kinakailangan po nating ipahayag ang ating kasalanan at sampalatayanan sa Jesus bilang ating Panginoon. Amen. And then, ang Espiritu ng Diyos sa atin at tutulungan niya tayo na baguhin ang ating buhay. Kaya naman, in Romans chapter 1, verse 16, ulitin natin, the gospel is the power of God unto salvation. Ng Ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos sa ating ikaliligtas. Kapag ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi mo kinaiya at ipinahayag mo ito sa mga tao, lalo sa mga tao na hindi pa nakikilala si Kristo, sila ay binibigyan ng Diyos ng mabuting balita. Sila ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong lumaya. Sila ay binibigyan ng Diyos ng kaligtasan. Amen. For the gospel is what? The power of God to salvation. Kaya pagka ang salita ng Diyos itinutuloy, pinapahayag ang Espiritu ng Panginoon tulad po sa pagkalika sa mundo, siya'y kumikilos sa mga tao na pinapahayagan ito. Bringing what? Conviction. Bringing what? Righteousness. Bringing what? Judgment. Pagka sa tao na kung saan tatawagin sa kaligtasan, nagsisit na nalig, nagbibigay ang Diyos ng conviction sa mga tao na kung saan ay sumusunod, katwiran ang binibigay ng Panginoon, subalit sa mga tumanggi, kahatulan, the wrath of God ang kanilang natatag. Yes, there is no more condemnation to those who believe, but for those who do not believe, under the wrath or the judgment of God, sapagkat naghintay sa kanila kapahamakan, hindi lamang sa mundong ito ng puno ng kasinungalingan, ng korupsyon at nagantay na kamatayan, bagkus yung kaparusahan ng kasalanan sa apoy ng impyerno. The penalty of sin. Sin has three P's: the presence of sins, the power of sin, and the last, the penalty of sin. Amen. Kaya kinakailangan malisyon. At malisyon through the power of God unto salvation. Pagka salita ng Diyos pinapahayag, ang Diyos ay tumatawag ng mga tao na Kanyang ililigtas. Amen. Kaya naman, sinasabi natin, sapagkat ang mabuting balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang ugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad na sinasabi sa kasulatan, ang tinuring ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen. Kaya nga, faith, we have to believe. Ang faith ay combination ng trust and belief. Trust in the person of Christ and belief in the word of Christ. Amen. Kinakailangan mong kilalanin ang Ebanghelyo ni Kristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 22-24, ang mga Hudyo humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangaral namin ay si Kristo na pinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Ngunit, subalit sa mga tinawag ng Diyos, to those who believe, tinawag ng Panginoon sa kaligtasan, sa katwiran at buhay na walang hanggan, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, tinawag ng Panginoon ng mga dukha upang ipahiya ang mga mayaman. Tinawag ng Diyos ang mga malalakas upang ipahiya ang mahihina. Tinawag ng Diyos ang mga aba upang ipahiya ang mga nagmamarunong. Sapagkat kung sino man ang magmamarunong, to those who will boast, must boast in this,
that they believe Jesus Christ, the wisdom and the righteousness of God. Amen? Kaya nga po, ang dapat nating ipagyabang, hindi ang ating kandidato. Ang dapat nating ipagyabang ang ating tunay na tagapagligtas, si Kristo. Tumitindi ang mga bagay niyan sapagkat darating mga araw, brothers and sisters, mindsetting po yan. Sa paniparaan. Sapagkat darating ang panahon na meron isang politiko, meron isang bilyosong tao, meron isang matalino at makarismang tao ang lilitaw. At yan ang Antikristo. At ang nagdaran, sabi nga, yung nararamdaman natin ngayon, yung ginagawa ng marami ngayon, yung kanilang pagkilala roon, pwedeng i-connect yan sa darating ng Antikristo. Masindi ngayon sa tulong ng social media ang pinopromote false news for the false Christ. Naniniwala kayo? It is a mindsetting of the coming Antichrist. Nililito ang tao, yung mali ginagawa totoo, o yung mali ginagawa tama, ang kasinungaling ginagawa totoo, para sa pagdating ng Kristo, kilalanin siya bilang tunay na Kristo. Genesis chapter 3 verse 4, the bad news, para maintindihan po natin good news. Ngunit sinabi ng Ahaz, hindi totoo yan. Hindi kayo mamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyaon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ito po'y panahon ng pagtukso ng kaway, pandaraya. Noon pa man meron ng bad news. Noon pa man meron ng false news. Amen. Kanino galing? Sa Ahaz. Sino Ahaz? Si Satan. Si Satan nagkatawang taras. Si Jesus nagkatawang taras. Para maligtas. Dinadaya ni Satanas si Adan at si Eva. Sino na nilikha? Si Adan. Sino pa naman nilikha? Si Eva. Sino ang tinukso? Pareho sila. Kaya lang hindi niya nakaya si Adan. Ginamit niya si Eva. At kung nagamit niya si Eva, tinukso naman ni Eva si Adan. Kaya nga, behind of man's success, there's a woman in front of him. In man's defeat, there's a woman behind of it. Di ba? Kaya naman makikita po natin, yung sinasabi ni Satan, makakaunawa kayo. Ang word na ginamit din po dyan ay illumination. Liliwanagan kayo mula sa inyong isipan. Makakaunawa kayo ng tama at mabuti. Pero bago po yan, ang panahon po niya ay innocence. Innocence, hindi ignorance. Innocence from sin. Hindi gumagawa ng kasalanan siya dan at Eva. Diyan pumasok ang panlilinglag at nung sila nalinglag na tukso, ang tao na pailalim sa kasalanan. At dahil po doon, ang pangako niya, sa oras na kanin ito, mabubuksan na inyong isipan sa pagkalam na tama't mabuti at magiging parang Diyos kayo. Hindi sabing magiging Diyos, kundi parang Diyos. At malalaman ninyo ang mabuti at masama. Brothers and sisters, we are in the age of knowing what is good and evil. At ang pinipili ng tao is evil. Amen. At ang tao, bagamat inunawa niya ang good, pero hindi niya magawa. Sabi ni Pablo, gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Ang masamang bagay pa rin ang aking nagagawa, sapagkat ako ay nasa talikala ng kasama. Salamat na lang kay Kristo na siya nagpalaya sa atin. Kaya naman, sinasabi po natin, ang panunuso ni Satanas hindi lamang ang kainin, ang pinagbabawal ng bunga, ito ay ang pagre-rebelde laban sa utos ng Diyos na makakain nila lahat ng bagay, dinaya ng kaway. Sabi niya, pinagbawal ba ng Diyos na kainin ninyo ang lahat ng bunga?
Hindi mo pinagbawal ng Diyos lahat. Huwag lang yung isa na yun. Dinay-birth niya o pinag-birth niya. At gawin din ng Diyos sa kanilang mga sarili. Nung sila'y nagkasala, they became self-centered, self-conscious, and self-dependent. Meron pang huli dyan, self-free. Hindi yata nag-vex. Self-centered, self-conscious, self-dependent, and self-free. Self-free. Kaya tayo, pangapat selfie generation. At sinasabi po natin, simula noon, ang self became the center of everything. Noon pa man, the ancient time na yon, naging sentro po na lahat. Ang alin? Yung ating sarili. The knowledge of good and evil, rights and wrongs became the basis of human life. Sin had cut mankind off from God. Sin separates man from God. Kaya nga po yung buong Romans chapter 1 verse 18 and the following, pinagpalit nila ang katotohanan sa kasinungalingan, pinagpalit nila ang Diyos sa nilikha ng tao at sinamba ang mga gawa ng tao. At sila'y nakasiping sa kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di ba? At hinayaan sila ng Diyos sa ganung bagay. Pero hindi naulugan, ginusto ng Diyos, kundi pinili ng tao. Kung anong ibig niya, siya niyang ginagawa. Pero ang sabi ng Panginoon, pero sila'y nakalaan sa kaparusahan na darating. Meron mga kasalanan na dapat atulan, pero meron mga kasalanan na nag-aantay ng hatol. Tulad ng isang tao na nabilanggo, hindi agad dadalhin sa final destination. Lilitisin muna siya. O sa 2-3 taon, doon ka muna. After 3 taon, saka ka ilalagay sa National Penitentiary. Di ba? Ganun din. Nag-aantay lang ng pagkailog ng kahatulan. Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan pumasok sa libutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. At dahil dito lumaganap ang kamatay sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya ang tao darating sa pagkamatay dahil sa kasalanan. Ito po ang ating panahon. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, ang huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging may bigin sa sarili, lovers of themselves, may bigin sa salapi, lovers of money, palalo or boastful, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayabang, may bigin sa kalayawan, sa halip na may bigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging mga Diyos, ngunit hindi naman nakikita kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. This is the new culture sa panahon natin ngayon. Winawarningan po natin ang bawat nananampalataya. Kung gusto natin mapasama sa pagliligtas ng Diyos sa darating na araw ng biglaan, lumayo tayo sa ganitong uri ng pamumuhay. I am warning you. Amen? Totoo po ito. We are in this kind of culture. Minumulat natin ang bawat isa. Lumayo tayo sa ganyang uri ng pamumuhay. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Kung gusto niyo mapabilang sa ililigtas ng Diyos sa kanyang pagparito
sa pagkuha niya sa mga mananampalataya. Hindi yung ikalawang pagdating. Magkaiba po yung rapture of the church, iba po yung second coming of Christ. Ang rapture of the church, Jesus will return in the air. Ang second coming, Jesus will return on earth. Magkaiba yun. Siya'y babalik sa air para salubungin ng mga mananampalataya ng church. Sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Yung mga namatay, una silang iakyat. Yung mga buhay, ililipat doon with a glorified body. Then, yung mundo ito, may iwan. Yung hindi sumampalataya kay Kristo. Yung tunay na mananampalataya. Sabi nga po ni Dr. David Jeremiah, sa Amerika dahil po maraming Christian ron, 25 millions of Christians will be, missing. At ang Amerika, ano mangyayari sa panahon na yun? Sino yung missing? Yung mga righteous believers. Then what will happen to America will be no longer a superpower. Kasi wala yung matuwid. Gets nyo? Sa rapture time, kukunin ng Panginoon yung asin. Kukunin ng Panginoon yung ilaw. Ano mangyayari sa mundo? Kadiliman at puno ng corruption. In this world, maghanap sila ng tagapagligtas. At meron magpapakilala ng tagapagligtas. At yun ay ang false Christ. Kung paano ngayon sa Pilipinas, sambahin yung kandidato, ganun din ang mangyayari sa pagdating at pag-arise ng false Christ. Magugulat ka, kikilalanin siya ng mundo. Yung trend, meron na. Amen. Kaya naman, masabi natin, this is the essence of the gospel's message. Sa Kanya nagmulang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siya ginawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Ang katwiran na inoffer ng Panginoon sa atin ay sa pamagitan mismo ni Jesus. Kung ikaw ay merong Jesus sa iyong buhay, meron kang katwiran ng Diyos sapagkat si Jesus ang katwiran ng Diyos at ikaw ay kanyang ililigtas. Ang sino man merong Jesus sa kanyang buhay, sabi ng 1 John chapter 5 verse 12, sino man kinaroroonan ng anak ay mayroong buhay na walang hanggan, subalit wala nito ang sino man hindi kinaroroonan ng anak. Ang tanong, ikaw ba'y kinaroroonan ng anak ng Diyos na si Jesus? Then kung ikaw ay kinaroroonan ng anak ng Diyos, ang banal na Espiritu na nang sa iyo, you are assured and secured of your salvation. But take note, kinakailangan mong lumakad sa katwiran at sa banal na Espiritu ng Diyos. Hindi para maligtas upang siguraduhin ikaw ay ligtas. Kasi sinabi kanina, meron mga kamag-anak na matuwid o na siya kumikilala kay Kristo, pero kapangyarihan wala. Hindi na babago ang buhay. Nung tinanggap si Kristo, manginginom. At nung di pa, sabi nga, bago tinanggap si Kristo, manginginom. Di ba? Sugarol. Nung tinanggap si Kristo, nananalangin bago minom, nananalangin bago magsuka. Nabago. Ay meron kami noon. Araw ng linggo sa samba, tuwa. Ay kinausap ko, tuwa po kayo, bakit po? Kasi magsasawa ko mamaya. Nag-pray muna sumamba para manalo. Taga-kapitan. Wala na po siya matanda na matay na. Iba-iba yung patanaw. Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid, the way of God for righteousness, Romans chapter 1 verse 17, for in the gospel of righteousness from God is revealed, and righteousness it is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ang tawag ko dyan, sola fideli. Faith alone. From first to last, mananalig ka sa Panginoon. Amen. Faith is a present tense, not a past tense and future tense. Faith is a present tense. Dapat lagi nasa pananampalataya.
Dahil kung wala ka sa pananampalataya, hindi kita magagarantihan. Kasi meron sinasabi sa Biblia, meron tumatalikod sa pananampalataya, meron nagaraya sa pananampalataya, meron nanlalamig sa pananampalataya, at merong tinatawag na talaga hindi na sumasampalataya. From faith to faith, pinagalang manatili tayo sa pananampalataya. Just as it is written, the righteous will live by faith, or the just shall live by faith. Hindi pwedeng pag-araw ng linggo tayo, puno ng pananampalataya. Pag-araw ng Lunes hanggang Sabado, wala ng pananampalataya. At para tayong cellphone, nire-recharge. Di ba? The gospel reveals a righteousness which is from God. These two words summarizes the whole orientation of the gospel. It is God to you direction and not way around. Ang katwiran ng Panginoon mula sa Diyos patungo sa iyo, hindi ikaw patungo sa Diyos nagagawa ka para sa ikabubuti. No. Imputed righteousness ang binigay sa akin. Kaya naman, tayo nabubuhay sa pananampalataya at itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos, bagamat hindi tayo ganap na perfecto. The gospel says the compass needed of our lives to a from God bearing, not from me bearing. The gospel refers our lives to the orientation that God created for us. Kailangan naka-direct po tayo sa katwiran ng Panginoon. It is by faith the gospel reveals the way we receive the gift of righteousness. Faith alone. Sabi nga po sa Philippians 3 verse 8-9, God has designed the Christian life in such a way that as we release our faith toward God, He releases His power to work in our lives. And it is faith that reverses the original rebellion, returns our life to God, or centeredness, God consciousness, and God dependence. And this faith sets a pace for the rest of our life in Christ. Upang tayo po'y maibalik, yung ating compass dapat nakatuon sa Diyos. Upang yung pagiging nating self-centered, self-conscious, self-dependence ay balik ta rin maging God-centered, maging Christ o God-conscious, and God-dependent. Di ba? Kaya sa ganung paraan, sinasabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maaari kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sa mapalataya may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya it is impossible to please God, to be saved without faith. Anyone who comes to God must believe for He exists, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kaya naman, it is from first to last, the gospel embraces the whole Christian life from start to finish. Kaya nga sinasabi natin, we have to abide in Christ, abide in His Word. Di ba? We begin as a Christian by faith in the saving power of God, and we live as a Christian by faith in that same saving power. And it is from first to last. The gospel does two things. Una, introduces us to Christ from first, then second, establishes us in Christ to last. Lastly, sabi nga, Satan works hard to deceive Christians into thinking that after receiving the Lord, we must try to live the Christian life in our own strength. But self-effort puts us back into self-centeredness, and know that Christian life is all by faith and all by grace. The gospel is from first to last experience. Bali sa panahon natin ngayon, ang pandarayan ng kaway ay sapat na ikaw ay kumilala kay Kristo, tapos na. Tapos gumawa ka ng mabuti para ikay maligtas. Mali. Kailangan mong manatili sa pananampalataya, at ang paggawa mo ng mabuti at katwiran ay produkto ng iyong pananatili kay Kristo. Amen. Kaya naman, masabi po natin sa Colossians 1:6, ito'y lumalaganap nagdadala pagpapala sa buong daigdig, tulad na nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawa ninyong katotohanan,
tungkol sa kagandahan loob ng Diyos. Pero naman po, sa pagkakataong ito, tayo po'y muli na magpo-communion. Darago po tayo sa ating banal na komunyon o pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. Bahagi nito ang ating pong pagkilala sa pag-ibig at ginawa ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Kasama na ito ang pag-amin sa ating mga kamalian, kasalanan, at pagsusuko muli ng ating buhay upang ating pag-iisa kay Kristo ay maging ganap at mapagpala. Hallelujah. Habang tayo pinagbabahagi ng ating communion, nilin po natin, awitin natin yung isang awit na inawit natin kanina, yung ulit. At ano ba yung nakalimutin? Let us prepare our hearts to commune with the Lord. At ayan natin. Sabi nga, yung banal na Espiritu, diniposito sa atin. Tayo ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. Hilingin natin sa banal na Espiritu as we commune with Christ na tayo po ay kanyang punuin o puspusin. Kaya ika'y aming
pinaswito. At nagwika, itong aking katawan, kanin ninyo bilang pag-alala sa akin. Ang Panginoon Jesus ay walang kasalanan. Subalit, inako niya ang ating kasalanan. Kaya naman siya'y naging kasalanan upang tayo na nasa ilalim ng kasalanan ay mapatawad, mapalaya, at ang sino man pinalaya ni Jesus ay may tuturing na ganap na malaya. Si Jesus ang katwiran ng Diyos, at ang sino man na nagsisi ng kanyang kasalanan, nanalig kay Jesus, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa kanila ang katwiran ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa iyong paghihirap na ikaw ay namatay sa krus para sa amin, na kami ang dapat ang magbayad ng kasalanan, subalit inako mo upang ang katwiran ay matanggap po namin. Hindi sa pamagitan ng mabuting gawa, hindi sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan, hindi sa pamagitan ng anumang bagay, kundi sa pamamagitan lamang ng pananalig kay Jesus bilang anak ng Diyos at aming tagapagligtas. Patuloy mo kami ng pagharian, samahan at pangunahan, gabayan at pakapuspusin ng iyong Espiritu Santo, at kami makapamuhay ayon sa iyong kalooban hanggang ikaw ay maparito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos magkapunan, dumampot siya ng saro-asaro ng bagong tipan at nagwika, inumin din ito bilang pag-alala sa akin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay kinailangan pumarito at pagkatawang tao, at sa pamagitan ng iyong dugo kami matubos at mabayaran sa lahat naming kasalanan. Ito ang iyong tipan, ito ang iyong pangako. Ang sino man na naghahayag ng kanyang kasalanan ay napapatawad at siya'y nagiging matuwid sa iyong harapan. Kaya naman po, Panginoon, patuloy po namin sa iyo, sinusuko ang aming buhay, ipinapahayag ang aming karumihan, ang aming mga kasalanan, ang aming mga likong gawain na aming tinalikuran at patuloy na tinatalikuran. Banalin niyo po kami at tulungan kami, Panginoon, na pagharian ng iyong kalooban. Salamat po sa dugo o sa Diyos, simbolo ng dugo na tumubos sa amin, the eternal blood of Jesus, the eternal covenant na binigay sa amin. Ngayon, minsan, at habang panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Inamin natin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang pasalamatan ng ating Panginoon. Ibukan natin ating mga labi at purihin pasalamatan siya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang paglilinis, sa kanyang pagtutuwid, sa kanyang pagpapala, sa kanyang pagwiran, maging sa kagalingan. Hallelujah.
Praise God. Tunay nga po na napakaganda ang Gospel of Christ. At ito po ay inihandog sa atin ng Diyos ng buong. Walang kapintasan, walang bati kasalanan. Salamat sa ating Diyos sapagkat siya ay buhay. At ito po yung pagkakataon na tayo naman po ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Bagamat po sa umagang ito, narito po tayo upang sumamba sa Diyos. Sabi nga po, ang mga tunay na mananamba ay sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sabi po yan sa aklat ng Juan 4. At tunay nga po, ang paghahandog ay nagsimula sa aklat ng Genesis 4. At ito po ay ginawa ng magkapatid na Abel at Cain. Makikita po natin dito ang katotohanan mula sa bahagi ng firstborn, unang handog na ginawa ni Abel. Ito po ay naging kaluguran sa Diyos. Nakita po natin doon yung sasalita na chosen on the firstborn. Pinili niya yung bahagi ng kanyang kaloob. Ito po ay hindi nagbabago mula sa aklat ng Genesis. Nung may walay ang tao, nagsimula po ang paghahandog. Sapagkat may pangangailangan ng tao at may pangangailangan ang kanyang gawain. At tunay nga po, ito po ay hindi na bago hanggang sa panahon natin ngayon. Sa Luke 21, doon po sinabi ng Panginoon, may pinakita po siyang dalawang halimbawa rin. Na isa ay isang lalaking mayaman na nagkaloob ng bahagi ng kanyang yaman. Subalit may isang babae na napakahirap na yung kaloob nito ay dalawang para kung sentimo. Pero napakahalaga po noong araw yung pera na ito. At mahalaga din po ito sa bayan ng Israel. At ang babaeng ito, natalong yung laman ng kanyang yaman. Nakita ito ng Panginoong Jesus. At sinabi, tingnan ninyo kung sino ang nararapat sa kaharian ng Diyos. At tunay nga po, naroon yung lalaking mayaman, bahagi, ang sabi doon, bahagi ng kanyang yaman. Subalit ang babae, na sadyang yun lamang yung laman ng kanyang lukbutan at ito lang kaya talaga ang kanyang yaman at ito ibinigay niya sa gawain ng Panginoon doon po sa templo. Sa bagong tipan sa Book of Acts, nakita po natin doon na kung paano ang mga iglesia o mga membro ng iglesia ay nagtulong-tulong sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng mga pangangailangan. At ang ginawa ng bawat membro, sila po ay dumadako sa kanilang gawain at nagkakaloob, nagbibigay, naghahandog, ayon sa pangangailangan. Hindi po ayon sa kanilang pangangailangan, sa kanilang sarili. Kundi po ito ay ibinigay ayon sa pangangailangan ng iglesia. And then ang iba po, nagbenta sila ng ari-arian ng kanilang yaman upang matugunan ang pangangailangan ng gawain o ng iglesia. And then, sa araw-araw o sa bawat pangangailangan ng gawain, ganun po ang ginawa ng may kakayanan na magbenta sila ng kanilang mga yaman o ari-arian ayon sa pangangailangan ng gawain. Purihin ng Diyos, sapagkat naniniwala po tayo na ang Diyos ang unang nagkaloob sa atin. Bago po tayo dumako sa lugar na ito, at ang handog, ang kaloob, ang ikapo, mga handog, ay inihanda natin upang ibigay natin ito sa templo ng Diyos. Sapagkat hindi tayo ang nangangailangan, kundi ang nangangailangan ang gawain ng iglesia. Ang sabi nga po, all things work together for good. For good. Kaya laging sa kabubuti ng bawat isa sa atin, ang ibinibigay ginagawa ng Diyos. Nung po tayo ay hirap sa bagay na ito, itinipan natin ito sa Panginoon. Sabi ko nga po, Panginoon, turuan mo ko sa mga bagay na ito na maging matapat sa inyo. Sapagkat katulad ng mga pangako ng Diyos, kung tayo'y magiging tapat sa Panginoon, tapat ang Diyos, tayo'y pagpapalain. Kailanman hindi niya tayo pagkukulangin at patuloy siyang tutugon sa panahon ng ating pangangailangan. Bibigyan niya tayo ng kagalingan sa panahon ng mga karamdaman. Aalisin niya ang mga salot sa ating mga kabuhayan.
maging sa mga kayamanan ating namana at hindi namana na ating pinagpagalan, iingatan ito ng Diyos. At hindi, sabi nga po, hindi mahuhulog ang bawat buti na walang kabuluhan. At lahat ng ating nihandog, ito ay pagpapalain ng Diyos. At sabi niya, ibubuhos ng Diyos ng masagana. Higit sa ating inaasahan, ito ay umaapaw at patuloy na gagamitin kayo at ako ng Diyos ang iglesia ito upang ang salita ng Diyos ay lumaganap at upang ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay makita sa atin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Siya ang sumasagana at higit sa sagana sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po sa bagong ito, patuloy natin itaak sa ating mga handog sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo bilang pag-alang sa ating Diyos. Hawakan po natin yung ating mga handog na ito'y mula doon sa ating mga pinagpagalan. Na ito ay mula sa kaloob ng Diyos na walang bayad. Na ito ay mula sa Diyos na punong-puno ng biyaya na sumasagana sa araw-araw nating pangangailangan. Taas po natin ito at yan po natin sa ating Diyos at tayo po ay manalangin. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat bago pa man namin iakbang ang aming mga panyakat sa unang araw ng aming buhay, kayo na aming Diyos ang nag-iingat at nagkaloob nito sa amin. Kayo po ang naghanda nito, O Diyos, upang dumating kami sa pagkakataon nito, Ama, ay patuloy kami makapagbigay handog sa inyong banal na gawain upang matugunan ang pangangailangan ng gawain ito at maging ang mga kaluluwa na nangangailangan po, Panginoon, manamarating ng mabuting balita ng kaligtasan. Panginoon, salamat po sapagkat kayo ang nagdalay nito sa aming puso. Kayo ang nagkaloob nito at nagbigay sa aming isipan upang, O Diyos, maging mabuti at matapat mo po kami lingkod sa pamamagitan nito. Ama, maraming pong salamat sapagkat sa aming pagkakaloob ng aming mga ikapo, sa aming mga paghahandog, sa aming pagkakaloob sa iyong gawain, Panginoon, sinabi niyo po, O Diyos, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto us. Lord, salamat sapagkat katulad din ang sinabi niyo na pag inunan natin kayo, aalisin niyo ang mga mananakman, aalisin niyo po ang mga salot, aalisin niyo ang mga karamdaman, aalisin niyo ang mga kahirapan, O Diyos, sa aming buhay. At kailangan na aming Diyos ang patuloy na matataas sa aming iglesia, sa iyong iglesia ito, O Diyos, maging sa aming sambayan, mula sa ama, ina, hanggang sa pinakabatang anak sa inyo po mga lingkod. Iingatan niyo po, O Diyos, ang bawat kalusugan. Iingatan mo, Panginoon, ang kanilang sambahayan, mula sa tuktok ng kanilang bulungan hanggang sa kanilang inaapakan. Maging, O Diyos, sa lahat ng kanilang lalakaran, pagpapalain mo at pagtatagumpayin mo, O Diyos, ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa kanilang mga kamay. Ama, maraming pong salamat. Kami po, O Diyos, ay nabubuhay sa pananampalataya at nabubuhay kami, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pangako na patuloy po namin iniingatan at patuloy po namin pangahawakan. Sapagkat sinabi niyo, you will never leave us nor forsake us. Hanggang sa dumating, Panginoon Jesus, ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, kami kukunin niyo at hindi namin mararanasan kailanman ang kahirapan, ang kabigatan ng mundo ito sapagkat ito'y pinangako niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat po, pinagpalaw mo ang buhay ng bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po ay nasa buwan po ngayon ng pagpapahayag ng mabuting balita po ng Panginoon. Amen po ba? Dapat, may pong panong nito, may pong marites.
marami pong marigon at marami pong marisol. Amen. Dapat ang ipahayag po natin, ibabalita po natin yung kaligtasan na galing po sa Panginoon. Yung mabuti balita po, di po ba mga kapatid? Yun po yun. Kaya sa buwan nito, makakatinig po tayo ng iba-ibang CS po ng pagtuturo about the gospel. Amen. Di po tayo po ay dumabo na sa ating po mga welcome. Ikaw na Rueda. Asa po si Donna. Yun po siya. Welcome kapatid. At sana ito yung unang hindi ulit. Unang magpalayo po kayo ng Panginoon. Amen. Welcome po. Okay, welcome pa si Senator Briano. Welcome po. Okay, welcome Gina Antenco. Nagbabalik. Welcome po. Okay, welcome pa natin si Roberto Madriaga Jr. Welcome pa rin, Judeline Madriaga. Xavier Beck Guzman. Yun, wala na. Welcome po sa mga kapatid po. Okay, happy birthday naman po tayo. Okay, April 3, si Clarence Kim Cruz. Gabriel Abusar. April 5. Lori Alim, April 7. Happy birthday po. Sige, tayo ay umawit. Awitan po natin yung happy birthday po mga kapatid. At dito, tuloy po tayo sa ating mga announcement. Every Wednesday po, meron po tayo ginaganap na prayer meeting po online. 6 to 7:30 p.m. po yan. Na-extend po yan kasi napakahalaga po ng araw po ng Merkules. Tayo po ay nagkakasama-sama para po manalangin. At alam po natin yung kalagayan po ng ating po mundo ngayon, ang kalagayan po ng pamumuhay po ngayon, kaya napahalaga po na tayo po ay dumulog sa ating po Panginoon sa pananalangin. Amen po, every Wednesday po yan. Yun po yung online youth gathering every Thursday, 7 to 8:30 p.m. CDC Life Linkers FB Group. Men's Network Meeting, April 10, Sunday, 4 p.m. Dito po sa ating pong worship hall. Next week na po yan. Yung mga kalalakihan po, tinatawagan po, mayroon po tayong meeting sa April 10. Okay? Wala na. May wala na. Wala na. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat sa ating pong Diyos na gumagawa po ng lahat sa buhay po natin. Aming Panginoon, aming Diyos, aming po tagapagligtas, kami po ay patuloy pong dumudulog po sa iyo, Panginoon,
sa aming pong kalagayan ng buhay po namin ngayon, lalo po yung bansa po namin, Panginoon. Nakikita mo ang aming pong pinagdadaanan po sa panahon po na ito. Lord, hindi po namin pwedeng tanggihan, hindi po namin pwede ito baliwalain. Ito po ay meron pong epekto sa buhay po namin. Kaya Panginoon, kami po ay tumutulog po sa iyo, Panginoon, sa umaga na ito. Patuloy po namin pinagkakatiwala yung nangyayari po sa bansa po namin. Maging sa ibang lugar ng bansa ng mundo, ay patuloy po kaming dumalapit po sa iyo at patuloy nga po kaming pangunahan, tulungan at patuloy nga po na gamitin mo po ang buhay po ng bawat isa po sa amin upang ipahayag, ipalamak, ipamalita yung mabuting balita mo, lalo na po sa panahon po ngayon na nalalapit nga po ang iyong pong pagbabalik. Lord, sa umaga nito, patuloy po kami nagpapasabot po sa iyo. Kasama po ng mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama sa umaga nito. Lord, sa kanilang po mga kalagayan, dala po ng kanilang po mga kalusugan. Meron po may mga sakit, may karamdaman. Patuloy po namin silang itinataas po sa iyo, Lord, sa buhay po ng bawat isa po kayo na ikaw po patuloy po humipo, magpagaling at patuloy na pong ibalik ang kanya pong magandang kalusugan. Lord, tinataas po namin sa iyo sa umaga nito ang aming pong pananampalataya at patuloy nga po niyong palawakin. Patuloy nga niyo kami tulungan para po patuloy nga po na magawa namin yung aming pong bahagi, lalo na po sa iglesia po namin na ito, na nakikita po namin meron po kaming problema, meron po kaming mga kaingan na ilulog po sa iyo, aming Diyos. Ikaw po magpala sa aming pong iglesia, sa aming pong mga kapatiran, pagpalain mo po ang bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami. Lord, yung mga issue, yung mga usapin, Lord, na ikaw po ang nakakapagbigay, Lord, ng tama po mga solusyon, yung tama pong kasagutan, Lord, sa aming pong buhay nito, ay patuloy nga po namin isinasamo sa iyo, aming Panginoon. Lord, ikaw nga po, Diyos, ang patuloy pong mamahala sa buhay po ng bawat isa. Pagharian mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Tulungan kami sa aming pong buhay nito pag wala po kami pwedeng asahan, kundi ikaw lang po, Diyos, na mga pangyarihan sa lahat na may-ari ng aming pong mga buhay. Kaya sa umaga ito, patuloy po kami dudulog, ay magpapasabot, magpapaubaya sa iyo, sa iyong presensya sa buhay po ng bawat isa. Lord, pagpapayan mo kami, pangunahan, at ikatayin mo kami lagi, Lord, na makapaglingkod po sa iyo sa paraan na nais mo sa buhay po namin. Ito po ang aming pong panalangin sa iyo, aming Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po. Amen. Sige po, bigyan natin papurihan ang Panginoon. Araw-araw natin papurihan. Amen. Hallelujah.